Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na, nag-umpisa na ang sinasabi ni BP Sara na hihimukin niya ang lahat ng DDS sa buong mundo, sa bawat bansa na sabay-sabay daw na mag-rally. Ito ay patungkol sa pagpapalaya kay Digong. Kaya ito na ngayon, kagabi lang ito sa Dahig ay nag-umpisa. Kahapon ang kanilang pag-converge or pagtipon-tipon sa Dahig. At ito, courtesy ito ng Bilyonaryo Channel ang video. Kudos sa Bilyonaryo Channel para sa ginamit natin na video. Atin panoorin. Magandang gabi dyan sa iyo, Gerds, at siyempre magandang hapon dito sa The Hague. Nakikiisa sa victory party ni Davao City Mayor-elect Rodrigo Roa Duterte at PDP laban ng mga taga-suporta ni FPRRD mula sa Paris. Mahigit 80 taga-suporta ni FPRRD ng Paris ang lula ng double-decker na tourist bus na nagbiyahe alauna ng madaling araw mula sa Paris papunta dito sa The Hague. Ayan, so kahapon, madaling araw, ay galing sa Paris pala ito. 80 daw ka DDS supporters ay nariyan na kasi meron nga silang dyan parang convergence or magtipon-tipon lahat ng DDS dyan sa Dahig para ipakita ang kanilang power at suporta. Ano ba naman yan? Ginawang Pilipinas, di ba, na kailangan maraming tao na magrarally at magdemonstrate, di ba? Hindi ganyan sa ICC. Sabi nga noon ay wag magulo at wag wag isturbuhin ang ICC sa kanilang ginagawa. Ngayon, alam na natin yan na ang permit nila diyan ay to picnic. Picnic lamang, magpipiknik lamang yan mga kababayan. Yan lang ang tanging maibigay na permit ng police diyan sa Netherlands, sa Dahig. Katulad noon, di ba, nang magdala sila diyan ng megaphone, nag-iingay na ay of course dinisperse sila at pinapunta doon sa malayo. Ngayon dito makikita natin mayroong naka-green, no? PRRD. 80 ito sila lahat. Nagsasayang lang ng araw, di ba? Nagsasayang ng oras wala tayong magawa. Sa loobin nila dyan, sa loobin nila yan. Dinig ko ay mayroong 2,000 daw pesos bawat isa. Yang sweldo dyan, 2,000 din ang araw Pero okay na yan. At least kahit absent sila ay mayroong natanggap na konti. Kaya nga lang ay ito, kawawa tingnan, 80 lang sila na nariyan. Hindi yata, wala na yatang sasama kay BP Sara yung sinasabi niya na buong mundo daw, bawat bansa na mayroong Pilipino ay magrarally daw sabay-sabay. Tingnan natin mamaya kung dadami pa ito. Kasi ito'y kahapon pa ito ng madaling araw daw, ang na ito, gatherings dyan, picnic, pero turns out to be a small rally lang. Patuloy tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Para sa ikinasang victory party ng Duterte supporters dito sa Malvid Park. Ayon sa isang volunteer, kasama sa programa ang patuloy nilang panawagan to bring Duterte back sa Pilipinas, selebrasyon din sa kanyang tagumpay sa eleksyon kahit nakadetene dito sa ICC at double celebration sa mga tagumpay ng Duterte-endorsed senators na ibinoto rin ng mga Pilipino nitong nagdaang midterm election. Dumaan muna sila ang Paris contingent sa may detention center ni FPRRD. Mayroon din silang sulat at t-shirts para sa kay Tatay Digong, pero hindi ito tinanggap dahil kailangan daw na nakalagay isang malaking sealed envelope. Ayan, so dapat yung mga sulat-sulat na yan, iipunin lahat yan at ilagay sa malaking sealed envelope. Nakasilyo, baka may buba. Lagot ang taga-ICC. Kaya, eto, ang tanging permit lang dito sa parke ay mag-picnic. Kaya ito, nag-umpisa na sila paglagay ng mga mga visuals. Ayan, mga visual graphics. Mga Filipino for nothing. Ano ba yan? Nothing nga kayo Nakakahiya yung mga ganyan. Kapag may nakulong na, ay pabayaan nyo kasi mayroon namang hustisya dyan. Manggugulo kayo Ginawa nyong Pilipinas na naman ang Dahig. Kaya yung ginagawa ninyong yan, mga ka-DDS, ay lalong magdiin yan kay Digong. Magbigay yan ng negative impression sa mga judges dyan sa ICC. Kaya wag niyong gawin yan. Kung mag-picnic kayo, mag-picnic lang. Huwag kayo magdala ng mga
Katulad nito, mga streamers, mga visuals. At huwag kayong magsuot ng mga kulay green. Kasi magiging rally na yan kung ganyan eh. Hindi naman rally ang permit nyo dyan, baka mamaya ay bubuwagin kayo. Ngayon, ano bang sadya nitong pampagulo lang ito ni BP Sara? Ito'y hinihimok niya lahat na itong pizza na ito ay magkaroon ng international nga, buong mundo na magwiwilga, magrarally para magulo yung kanyang impeachment. Para mabaling ang atensyon ng tao dito sa mga rally-rally at hindi manonood doon sa impeachment niya, which is nakakahiya. Nakakahiya yung impeachment sa kanya kasi wala siyang maisagot. Mag-umpisa na yata sa ang presentation sa June 2, presentation of evidence para kay BP Sara. At nag-umpisa na ang telenovela of the century sa Pilipinas. Dahil ang Queen of Confidential Fund ay lilitisin na. Tingnan natin kung paano niya maiwasan yan. Ang mga sagot dyan. Tingnan natin kung paano niya baluktutin ang mga resibo na authentic. Di ba mga kababayan? Kaya very interesting tong parating na impeachment case kasi tunay nga ang mga resibo. Paano niya gawing peke ito? Di ba? Kaya mahirapan siya dyan. Kaya ginawa niya, guluhin niya ang buong mundo, lahat ng Pilipino. Hinihimok niya yung mga OFW na mag-rally sabay-sabay. At tingnan natin mamaya sa mga balita kung matuloy ito. Sa ngayon ay 80 lang to kawawa, kunti lang yan, 80 ka Pilipino, hinakot ng isang double-decker bus. Kung hindi yan hinakot, bakit mayroong double-decker bus? Ibig sabihin, meron ngang nagrenta ng double-decker bus na yan, walang iba kundi sinabi BP Sara. Diba, hinakot. Kung pabayaan mo yan, sino bang mag-aksaya ng panahon papunta dyan? Gagastos pa ng pamasahe, diba? Kaya nag-arkila ng isang private decker bus, pang tourist yata yan na bus, diba? At hinakot dyan, 80 lahat yan. Kaya hindi marami yan. 80 ay parang picnic lang talaga yan, hindi yan rally tingnan. At kahit magsisigaw pa sila dyan ay kawawa tingnan yan, 80 lang. At kung medyo malakas-lakas na sigaw ay bubuwagin na yan Bubuwagin na yan ng kapulisan. Kaya bad shot sa sunod na araw ay pagbawal na yan, sigurado. Alright, balik tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Mawit naman ang Duterte supporters sa harap na ngayon ay tinatawag nilang Duterte Street. Babalik siguro kami mamaya para ilagay namin sa envelope. Bibili muna kami ng envelope. We are stating our grievances towards ICC dahil hindi pa nila pinapalabas si President Digong. Kailangan na namin talagang lakihan na yung events dito. Ayan, lakihan daw. Ibig sabihin, pwersahin nila ang ICC na ipalabas si Digong. Napakabobo naman talaga. Nakarating na nga ng Paris, ng Europe, tong mga ito, bobo pa rin. Ay, pwersahin daw nila na ilalabas si Digong Paano mapwersa yan? Nakakulong nga sa ICC. Kaya wala. Yung mga ginawa nila na stage ito, siguradong mayroong magdiskurso mamaya dyan. Siguradong sisigaw-sigaw na naman ang mga yan. Diba? Kaya itong ginagawa nila ay babalik din ito sa kanila. Hindi dapat ganito ang picnic. Klarong-klaro na yan, naglagay na ng stage. So napakaingay na yan mamaya. Kaya abangan natin, itong leader nila dito nagsalita, sabi nila, ay dadamihan daw nila ang at lalakasan pa ang sigaw para daw mapalabas si Digong. Hindi ganyan. Hindi ganyan na itadaan sa rally-rally at sigaw-sigaw para mapalabas yung kanilang Diyos na si Digong, di ba? Merong hustisya diyan Lilitisin nga. At pagkatapos niyan, malalaman na kung makalabas o hindi. Okay, patuloy tayo sa video. Girls, maya-maya lang ay magsisimula na ang programa. Kani-kanina nga ay nakita natin si Senator Robin Padilla at may iba pang mga surprise guest daw na makikiisa at magsasalita dito sa programa, girls. Well, nakikita nga natin maulan dyan sa The Hague. Pero Dick, may balita ba kung magpapakita sina Harry Roque at si Senator Bato de la Rosa na nag-post nga kasi ng photo na nasa Europe din siya?
Yan din ang inaabangan ng mga taga-suporta rito ni Tatay Digong. At siyempre hindi rin mawawala sa kanila ang agam-agam na talagang darating dito ang si Senator Bato de la Rosa. At mayroon ding rumors girls na darating din si Attorney Vic Rodriguez at si pero ngayon sigurado na nandito na si Senator Robin Padilla para Okay. So darating pala yung tangingot na Vic Rodriguez at Senator De La Rosa. Kaya ang ibig sabihin nito, ito nga yung pinakamalaking wilga nila. Kasi nandyan na si Bato eh. Takot si Bato sa ICC. Inagawang pumunta diyan ni Bato dahil siya ay senador nga. At yan ang kanyang pinagmalaki na hindi siya makulong dahil siya ay senador. Kaya tumapang si Bato. Di ba takot na takot yan sa ICC, nagtatago nga eh. Ngayon nandyan na eh. Ano kaya kung pusasan siya dyan at basahan siya ng kanyang mga Miranda rights, mga kababayan? Magawa kaya ng ICC yan? Kung ako ICC, pusasan ko na eh kasi nandyan na. Ay kusang loob na lumapit eh. Kaya ito na nga yung sinabi ni BP Sara na napakalaking wilga o rally na gagawin nila na sabay-sabay daw ito nationwide, ay mangyayari daw ito sabay-sabay sa araw na ito. Kaya nandyan si Robin Ood, nandyan si Vic Ingot Rodriguez, at yung si Senator De La Rosa. Siguro si Bongo ay meron ngang iba talaga si Bongo. Baka sa susunod na panahon ay titiwalag yan sa mga DDS. Kasi nakikita ko ay si Bongo ay medyo may sariling plano eh. Hindi siya katulad ni Bato na loyal kay Digong. Si Bongo ay dumidikit lang yan kay Digong dahil sa kanyang personal na interest. Malakas si Digong noon eh. Kaya nagiging utility boy si Bongo noon ni Digong noong binata pa si Bongo. Ngayon medyo nag-iisip na yan eh. Kasi nga senador na siya, hindi niya na kailangan ng stepping stones o mga hagdanan na magkatapult sa kanya sa pagiging senador. Kasi senador na siya 2 beses na. Kaya pag-isipan ni Bongo yan, kung matalo ang mga Duterte sa mga kaso nila, ay titiwalag na yan sigurado sa mga DDS. Kasi wala siyang mapala dyan eh. At magbalimbing, papasok sa administration, di ba? Yan lang naman ang politika. Sa politika, hindi ka mabubuhay kung manindigan ka dyan sa stand mo at magipag-away ka sa malalakas. Kaya kailangan sa politika ay talaga, yung parang yung current ng river, kung saan papunta yung current, ay doon ka rin kasi hindi pwedeng salubungin. Alright, so ito lang ang ating may bahagi mga kababayan tungkol sa nagaganap sa Dahig ngayon. Sigurado ngayon ay umabot na siguro to sa 200 ang nandyan kasi kahapon 80 pa lamang. Sa estimate ko 200 plus na sa ngayon. Kaya mamaya atin to i-update kung anong meron sa Dahig. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel para naman makatulong ng konti sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.